Kung makikita nyo mga kababayan, yung bintana, iisa lang talaga yung ano eh, pinagpasukan ng bala eh. No? Iisa lang yung pinanggalingan ng bala. At the same time, hindi ho yung pataas na ganun, na normal na ginagawa kapag ka ano tawag dito, kapag ka nagwa-warning shot. Di ba, Pulongges Yotman, yun kasulid pa rin, boss. Salamat sa pagdalaw. Yung kanya, pag ganun, padiretso. Yung tipo bang gustong sapulin talaga kung sino, yung gustong patamaan. Kung makikita niyo din yung video nung kabilang side, doon kaila Jan Consulta, kasama ho yung mga NBI, nagpupulasan, nag-iilagan, naghahanapan po kung saan magkukubli at talagang iniiwas nila yung kanilang buhay para tamaan. Mahaba-haba pa ho ito mga bossing. At mukhang ang kalalagyan nitong si Aplaska mga kababayan ay bukod sa 6 na buwan na suspendido, baka makulong pa ho ito kapag kinasuhan ng NBI mga kababayan. Ano po mga boss chief amo sir? Pero Sunod ng nangyari pumapalag ang Senado. Ano po? Pumapalag ang Senado mga boss chief amo sir. Bakit? Kasi po 'di ba ang sabi si Aplaska dapat 6 na buwan. No, galing po kay Ombudsman Boying Remulla. 6 na buwan na walang sweldo at suspendido. Pumapalag yung Senado. Ayaw nilang pumayag. Pakinggan niyo ho ito mga bossing. Ayaw pong tanggapin ng Senadong utos nitong suspension kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska kasunod ng nangyaring putukan sa Senado ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. At Ayan. bukod po dyan, ayaw rin daw tanggapin ng Senado ang subpoena para sa mga CCTV footage sa nangyari. Nakatutok si Darlene Kai. Kasunod ng anunsyo kahapon na suspendido ng 6 na buwan si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, ipinadala na rin kahapon ng Office of the Ombudsman sa Senado ang mga dokumento ukol dito. Pero sabi ni Ayan hindi sila susunod, ganon. Susuway sila. Susundo nila ang kanilang sarili lang, mga kababayan. Sabi ni Pulongges Yotman, dahil sa kahangalan ng tropang Duterte o Duterte na dong, yan ang ikapapahamak. Pansin ko ho, mga boss chief amo sir, kapag ka napapasama ka dito sa samahan ng mga Duterte, ng mga DDS, nasisira ang buhay. Nasisira ang buhay. Ano po? Mga bossing, kundi nasisira ang buhay, mahilig mga magpa-Gcash. Tuloy. Ombudsman Jesus Crispin Remulla, tumanggi ang Senado na tanggapin ang mga ito. Ang problema, Ano problema? yung aming process server ayaw na naman tanggapin sa Senate. Isa si Aplaska sa mga iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado nitong Miyerkules. Pagkatapos po namin Sa panayam sa 24 oras, kinumpirma ni Andali. Sumalubong eh. Aplaska na siya ang unang nagpaputok bilang warning shot. Di ba? Sa kanila talaga unang nanggaling yung nanggulo. Kaya ano yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na ginugulo daw ang Senate? Ginugulo ang Senate? Hindi. Totoo, yung sinasabi ng mamamayang Pilipino, magulo ang Senate. Ayaw tanggapin. Yun nga problema no? Parang Look at the attitude. Nobody is above the law. I'm sorry. Correct, oo. No? Totoo yan. Kahit nagtatrabaho ka sa Senado, nobody is above the law. Pero sabi ni Remulla, kahit ayaw tanggapin ng Senado ang dokumento, epektibo pa rin simula kahapon ang suspensyon kay Aplaska. Hindi ko sila naintindihan. Yun naman. Hindi din pala makakalusot. Ngayon, ang problema nitong mga ito o nitong si Aplaska, mga kababayan, 6 na buwan na walang sweldo. Dapat pakainin nung mga kung sino man yung nag-utos sa kanya, nag-udyok sa kanya, na gawin yung hakbang na iyon. Ngayon, ang tanong din, yung mga tinulungan mo ba? Kasi talagang maiisip natin na yan po ay kanilang mga paraan o yan po yung mga pagkilos nila para itakas yung mga kaibigan nilang mga politiko, yung kagaya niya, kaklase niya, si Bato de la Rosa. So, hindi nila tayo masisisi na maisip natin, naku, tinulungan nilang tumakas si Bato de la Rosa. Kinailangan nilang mambarel ng mga NBI
para lang maitakas si Bato de la Rosa. Di ho ba? Basta sa akin, considered served na yan, kahit hindi nila tinanggap. Basta may notice na sila. Bukod sa suspension order, hindi din Pero mukhang matigas ang mukha ni Alan Peter Cayetano eh. Mukhang talagang isusulong niya. Hindi, wag pakinggan si Ombudsman Boying Remulla. Magkakapalagan ho yung mga yan, no? Tanggap ng Senado ang sabina para sa mga CCTV footage ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Sa panayam sa radyo kahapon, sinabi ni Aplasca na base sa kanilang pagre-review, hindi kita Balita ko, nanganganib na ang pwesto ni 10K Cayetano bilang SP. Maaaring makudita siya dahil di nasasapat ang bilang nila. Yan ang karma sa kanila. Ngayon, ito ang tanong natin dito. Kung sakali na magkaroon ng botohan ulit sa Monday, no? Pagpapalit ng liderato, ang tanong, muli kayang sisipot ulit si Bato de la Rosa doon sa lugar or wala na, hindi na magpapakita? Kasi madadala ho yan, mga kababayan. Ano? Madadala yan. May isipin niya, putik na yan, muntik na nga ako doon sa una, tapos gagawin ko ulit. Papasok na naman ako. Kasi merong mga senador talagang hindi nagustuhan yung pakulo, yung drama nitong mga mayorya o majority, mga bossing. Di ba? So ang tanong, kung magkakaroon ulit ng botohan sa pagpapalit ng liderato, pupunta ho kaya ulit si Bato? Ang sagot ko, ang tingin ko, hindi na. Nadala na yan. Imposible nang sumuong pa yan. Kasi kung titignan nyo yung pamumutla ng pagmumukha ni Bato de la Rosa, yung itsura niya habang doon sa Senado, kada oras nagpapa-interview, putlang-putla yung muka. Di ba? Putlang-putla yung muka. Tapos hanggang sa umabot sa punto na hindi na alam, siguro, nawawala na ng pag-asa, kumanta na lang, when bells are rung for us. Di ba? Sabi ni Army Mira, bueno, baka nga miski si Robin baka no support na. No sipot daw ho. Pwede din, no? No? Lalo na at maririnig mo na ang pangalan niya person of interest na din, no? sa CCTV ang posisyon ng mga tauhan ng OSA at Marines noong nangyari ang putukan. Gayunman, sa isang pahayag kanina, nilinaw ni Aplasca na hindi totoong walang CCTV footage sa ikalawang palapag ng Senate building kaugnay ng pagpapaputok ng baril noong Miyerkules. Gumana raw ang buong CCTV system sa mga naturang lugar. Sumunod daw sila sa hiling ng pulisya na mabigyan ng mga kopya ng Madali, ang gulo. Ikaw mismo nagsabi na yung sa amin, wala, nung sa lugar kung saan kayo nagpapaputok, hindi mo alam. Hindi nyo makita. Di ba? Yun yung sabi niya. Kaya nga sabi ko, kaya sabi ko, mas tumutugma yung sinasabi ni Jinggoy Estrada na itago yung CCTV doon sa itago para wag magamit. Dahil ang sabi ni Aplasca, wala daw CCTV doon sa lugar nila. CCTV noong Huwebes. Kahapon, kinumpirma ng PNP na pinag-aaralan na nila ang mga kuha ng CCTV. Kwestiyon ni Remulla ang pahayag ng under attack ang Senado. The Senate is under attack. Was under Galit na si Peter Cayetano. Biruin mo ba naman? Ano? Siya ho lahat ang mapuputukan yan. Nung kay Soto, nung panahon ni Soto, Subiri, ni Miski Ketchis Escudero, wala na mga ganyang mga wala namang mga ganyang mga katarataduhan. Tapos kanya, nung nangyari, sinasabi? Gawa-gawa lang nila. Kaya naggalit-galitan. Pero pati yung reporter, sigawan ba naman? Karapatan naman yung mga reporter na magtanong, alamin kung ano ang katotohanan. Pero bakit nagagalit? Bakit sisigawan? The Senate is under attack. No? Parang hindi ako naniniwala doon sa sinasabi ni Ramon Tulfo na Becky daw ho o Barbie daw ho itong si Alan Peter Cayetano. Hindi kasi parang Rocky lang din ho eh. Matigas yung mga boses, yung mga pananalita kapag ka nagagalit po eh. Naalala nyo si Roque? Yung gusto niya na
ipataples si Ronnie Liang, tingnan natin kung mapapataples natin si Ronnie Liang. Ganun si Roque. Yung kay Boy 10K naman, no, mga kababayan, the Senate is under attack. Kaya tingin ko hindi ako maniniwala kay Montulfo na bading itong si Alan Peter Cayetano. Doon sa sinasabi sa bandang dulo ni Ramon Tulfo na basta bading madrama. Yan, medyo mukhang mahilig si Peter Cayetano doon Doon, medyo agree ako. Attack. Mag-attack by what? Hindi, theatrical yun. Playing to the DDS crowd. Ako naman Hindi pwede. Alam mo, That's what I saw. Patuloy na sinusubukan ng GMA News sa kunin ng reaksyon ni Cayetano tungkol sa mga bagong pahayag ni Remulla, maging ang hindi umano pag-receive ng Senado sa mga utos ng Ombudsman. Oo, tsaka eto mga bossing. Ang gusto lang nila yung PNP at yung PNP at DILG. Sa madaling salita po, kampo ni Nartates, mga kababayan, na napabalita dati na close kay Amy Marcos at saka kay Secretary John Vic Remulla. Pero po yung mga yung sino ba to? NBI at yung sa Ombudsman, mukhang hindi sila payag na bigyan ng kopya o makita nung dalawa na yon. Yung pong mga CCTV nila, mga kababayan. Ngayon, magtataka ka, bakit? Binigay mo na sa PNP, binigay mo na sa DILG, bakit hindi mo pa ibigay dito sa NBI at sa Ombudsman?